19 yung budget, pero parang ano lang eh. Hollow block lang dito. Oh. Malaki. Pagguho eh, mabilis gumuguho eh. Oh. So 19M yung nagastos dyan. So sayang, 4th floor. So 19 daw, 19M. Sayang. Oh. Iba na po. Yung kauna-unahang costo po ng Barangay 313, oh. Yarat-rot na. So ito po yung unang-unang barangay na 4th floor. Pero wala no. Baba na lang. So madali na to, mga ilang araw eh wasak na po to, no. So kauna-unahan pong poste dito sa baba. So pakita ko lang sa inyo na makipot lang yung no. Ito yung dapat daanan po ng mga estudyante, pero wala. Dahil nga pinag-iba, dahil nga illegal at walang dadaanan po yung mga estudyante kasi school yan, no. Arellano High School. So siniba po ngayon itong baba. Actually ngayon lang yan ay nagsimula yung pag-iba. So I think mga ilang araw apo na yan, pahakotin na lang yan. Mabilis eh, mabilis yung nila eh, yung pagwasak na eh. Yung kahapon second floor, nasa taas, meron pa sa taas pa pala to, pero ngayon wala no. So isa sa mga dito, sabi nga dumaan daw sa maraming proseso, pero banat po ni Yorme ay hindi, illegal, walang building permit po. So ibig sabihin may karapatan po si Yorme na gibahin po yan, dahil nga first pa lang hindi na dumaan sa sa maayos na proseso. So ibig sa madaling salita, illegal po yung pagpapatayo. So pakita ko lang sa inyo ayan o. So ayan na yung itsura. Dati may poste pa dyan, ngayon ay wala na, hinigiba na. So sobrang lapit niya lang, no. Sa kabilang bakod lang ay school na. Eto, classroom yan. Actually meron pang yan may mga estudyante pa yan, ginagamit na nga yan. Medyo nung nakaraan, nung medyo malaki pa yan ay hindi pa mapasok yung hangin. Ayun yung reklamo nila, mainit. So kaya pinag-iba po ni Yorme, kasi may concern si Yorme sa mga tao po dito na ayun, syempre kung nasa kalagayan ka naman talaga nila, naharangan yung mga bintana ng barangay hall, mahirapan talaga pumasok yung hangin. So pakita ko naman po yung other side. So after nilang rat-rat yan, magiging ganyan yung itsura yan. No. Wala na, give up na. So sana, I hope na naka-like po kayo, naka-share po kayo para updated po kayo. Actually kung tatansyahin ko, anim na barangay na nagigiba po ni Yorme. Lahat po yung illegal yung pagpapatayo. First of all, sa mga ganyan naman po unang-unang tinatanong naman po dyan, may permit ba? Ito, kinonfirm ni Yorme na walang permit to, kaya nagiba. Pinasilip po ni Yorme yan. Wala pakita ko yung other side ulit, kasi dito kitang-kita yung yung forma. So ang gagawin na lang dyan ay ayan, after nyan hakakutin na lang yung mga semento. Wasak na almost. So isa pa sa mga naalala ko kaya pala may usually itong mga barangay hall na ito, paramihan po ay sa administration po ni Lacuna, no. Mga bagong tayo lang talaga to, actually mga ilang months lang talaga tinagal niya.
Pinag-iba na po dahil nasilip nga ni Yorme pagkaupo niya na illegal yung pagpapatayo. So bawal naman po kasi yan, bangketa, natatayuan po ng barangay yun. Wala naman kasi yung batas na pwede. Kung may batas naman eh, di ba? Kung nasa legal naman hindi naman papag-iba pero illegal nga eh. Then isa pa sa mga naalala ko na sinabi ni Congressman daw dito, actually may interview siya doon eh. Ang sabi niya eh dapat ay napakaganda raw yung ginawa niyang barangay. Nasa tapat daw ng school para may malapitan daw yung mga estudyante. Ay naman yung depensa niya. Pero sagot naman ng taong bayan, ha? Barangay hall sa tapat na, dapat hindi barangay hall, di ba? Patakbuhan. Dapat hindi napaka ng connect ni estudyante, school to eh, di ba? Tatayuan ng barangay hall. I think na lang yun, reason na lang yun na nakikita ko. Pero amin natin, balik-balik pa rin na natin, illegal talaga yung pagpapatayo. Sayang lang yung na-budget. Hindi ko sure kung magkano, pero balita natin nasa 19M 4th floor. Wasak na. Ito yung trending na na barangay hall na tapat ng school. Ito yung kung tatansayin natin sa 6 na pinag-iba po ni Yorme. Ito yung pinakamalaki, 4th floor. At ito yung ito yung malalang maraming naapektuhan kasi nagtatapat ng school. Ayan. So kaya ito yung unang-una rin barangay na pinag-iba po ni Yorme. Wasak na yung unang poste. Ang bilis no? Nakasak na kanina, buo pa yan eh. Wasak na to, I think mga ilang araw. Baka siguro sabi natin isang linggo. Tingin ko hindi naabutin yan eh. Hindi natin isang linggo, wala na yan. Full boss na talaga. Nalaho na yung barangay. So, nakahanda na rin yung truck na mag-aano ng semento. Ayun o, doon sa dulo. Ito rin o, meron din pala dito. Iba na. Sayang ang ginastos. Illegal. Si Yorme, ginagawa lang naman ni Yorme yung trabaho niya. Ginagawa lang po na pag illegal is illegal. Kaya alam nga naman itama natin illegal. Hinahatak no. Nahatak na yung poste. Boom, wasak. So, nakita ko naman yung kabilang side. Wait lang. Pakita ko naman yung kabilang side para alam niya naman. So, ayun yung itsura ng kabuuan niya. So, ayun yung kauna-una na poste dito sa baba na pinasak. So, ito yung mga nenex. Ayan. So, ito medyo buo po. So, wala na. Magigibayan. Inuna lang yun. So, mabilis lang yan. Balikan nyo mga bukas o isang wala na. Baka ito na yung bukas. Dito naman. So, giba na. Ito yung portal na sinasabi ni Yorme. Ito, pakita ko na lang. Pasilip ko ng last itong kabilang side kasi kanina napasilip pa doon eh. Wala na. So para updated po kayo sa pagpapagiba po ni Yorme dito at pagpapaganda po ni Yorme sa Maynila, ayan, pa-like, pa-share na lang po, then pa-subscribe na lang po sa ating channel. Ito po yung update natin dito po sa Barangay 313. Ayan, pinolbos na po.